So kung walang action sa yung short-term goal, wala din pag-usad. So kung walang pag-usad, hindi ka makakarating doon sa pinaka long-term goal mo, o hindi mo ma-achieve yung mga prerequisites para makarating ka doon sa pinaka naisip mong mangyari sa buhay mo. Kadalasan ang tao ay nagiging stagnant o hanggang doon na lamang sa kung nasaan siyang estado sa buhay dahil wala siyang pangarap. So kailangan magkameron ka ng inisyatibo o pangarap para maialis mo ang sarili mo sa pangkasalukuyang sitwasyon. Kasi kung wala kang gagawin, wala rin pag-usad, hindi ka rin makakaalis sa isang mahirap na sitwasyon. Atin kung tatandaan na binigyan ng Diyos ang mga tao ng kakayahan na maging progresibo sa anumang larangan. Kadalasan makakakita tayo ng mga tao na puro simula, gagawin niya isang bagay, tapos kapag nahihirapan na siya, titigil na siya. Papasukin na naman niya yung bagong karera sa buhay. Hindi po ganun yun. So wala pong umaasenso o walang nagtatagumpay na ganun ang pag-uugali. So kailangan talaga ng tiyaga. So hindi naman kapag ikaw ay nagtanim ng buto, agad-agad mag-aani ka ng bunga. So lalaki pa yan, magiging kumbaga susuloy pa yung tinanim mo at hintay pang lumaki. Paano lalaki yan? Kailangan mong diligan, diba? So matagal na panahon, matagal na paghihintay. Ganun din ang pagpasok sa isang larangan. So kapag pumasok ka sa isang larangan, kailangan hintayin mo, magtiyaga ka, huwag ka muna mag-focus doon sa ani o pag-aani. Mag-focus ka muna sa patuloy at relentless o walang hintong pagsisikap kung saan ikaw ay masipag na gumagawa o masipag na nagtatrabaho patungo sa iyong naisip o sa iyong goal. Yan po. So ang pinaka tema ng ating vlog sa ngayon ay maging masigasig ka sa pag-abot sa iyong short-term goal, kasi eventually kapag let's say meron kang long-term goal at bago mo ma-achieve ang iyong pinaka long-term goal, dadaan ka muna sa limang let's say top 5 short-term goals na dapat mo munang magawa. So dyan ka muna mag-uumpisa unang-una sa iyong unang short-term goal o sa first short-term goal mo. Kagaya ngayon, ang aking unang short-term goal ay maging mahusay sa larangan ng komunikasyon. Kasi ang mahusay na pagsasalita, Tagalog man yan o English, ay isang malaking kumbaga alas para sa iyong pag-unlad. Lalo-lalo na kung ikaw nagbebenta ng produkto o nagbebenta ng serbisyo, ikaw ay makikipag-usap sa mga tao at yung pakikipag-usap mo ang siyang magiging susi mo sa tagumpay kung paano mo makakakuha ng deals. In 1.5 kilometers, turn left. So kung ikaw ay mahusay sa pakikipagsalita, kung ikaw ay mahusay sa pagsasalita o komunikasyon, ay madali mong mahihikayat ang tao na mahikayat sa produkto na yung binibenta o sa serbisyo na yung binibenta. So isa sa mga I should say malaking sikreto ng mga salesman pagdating sa pagbebenta ng produkto o serbisyo ay yung kanilang husay sa pagsasalita. Kasi kung hindi ka mahusay sa pagkikipagdialogo, hindi ka mahusay sa negosasyon, hindi ka mahusay makipag-usap, hindi ka makakakuha ng kliyente. So kailangan makakuha ka ng kliyente kung mahusay ka sa pagsasalita. Sa panahon natin ngayon, hindi mo naman ini-Ingles ang iyong mga kliyente, lalo na mga Pilipino at kaparehong lahi, hindi ka naman nagsasalita ng Ingles. Depende yan sa iyong sitwasyon. Kaya nga sinasabi ko parate,
sa ngayon hindi labanan yung sa ngayon hindi labanan sa ngayon hindi na pinag-uusapan kung mahusay ka sa Ingles. Kapag ikaw ay mahusay, lalong-lalo na sa pananagalog, at ikaw ay nagbebenta ng produkto o serbisyo, napakalaking napakalaking sikreto yan para ikaw ay umunlad. Kung ikaw ay mahusay kahit sa sariling wika mo o yung tinatawag natin na Tagalog. Ngayon kasi ang mga tao kapag hindi na nga marunong mag-Ingles, hindi pa mahusay sa pananagalog, ay lalo nang hindi ka uunlad. So kaya nga aking pinopromote sa channel na ito ang kahusayan sa larangan ng komunikasyon. At yan po ay isa sa mga sikreto ng mga umuunlad na mga tao. Mahusay silang makipag-usap at makipagdialogo at makipagnegosasyon. At yan po ay napapag-aralan. Napapag-aralan po yan. Napapractice yan. So kapag lagi mong sinasanay ang sarili mo sa pakikipagdialogo o pakikipag-usap, lalo na kung ikaw ay harap sa camera, makakatulong yan sa iyo. Eventually, magdudulot yan ng benepisyo para sa iyo at magagamit mo yan sa anumang aspeto ng challenges mo sa buhay, maging sa trabaho, maging sa personal na buhay. Yan po ay nakakatulong. At may mga tao din naman na hindi lang magaling sa pakikipagkomunikasyon, na nasasamahan pa nila ng humor o nakakapagpatawa pa sila. So hindi lahat ng tao mayroong ganyang kakayahan. Yung magaling ka na nga sa pagsasalita, magaling ka na nga sa komunikasyon, nasasamahan mo pa ng humor o ng pagpapatawa. At yan ang 400 meters, turn left. At yan ay isa sa mga may tuturing na talento, dahil marami na pong yumaman sa ganyan, lalong-lalo na kung ikaw ay nasa karera ng vlogging. Hindi naman pwedeng lagi ka na lang seryoso sa isang topic. At kung ikaw naman ay may ganong kakayahan na nakakapag-vlog ka, hindi mo naman pwedeng pilitin ang sarili mo na magpatawa kung wala ka talagang talento sa pagpatawa. So, meron yung stages. So, dadaan ka muna sa kailangan mo ma-improve o kailangan mong mapaunlad ang sarili mo. Unang-una sa komunikasyon, mapaunlad ang sarili, hindi ka maging bulol. Minsan nabubulol ako mapaunlad mo ang sarili mo unang-una sa pakikipagdialogo o sa komunikasyon o sa pagsasalita sa harap ng camera, at yan ay magagamit mo eventually sa mga maraming challenges mo sa buhay. So pwede kang mag-umpisa sa pagsasanay, sa pagbigkas ng ating mga pang-araw-araw na salita na ginagamit natin sa pakikipag-usap. Kasi kapag ikaw ay bulol, kapag ikaw ay kinakain mo yung salita, hindi ka maintindihan, at ikaw ay nangangarap maging epektibong salesman o nagbebenta ka ng produkto o serbisyo, magiging mahirap para sa iyo ng mga kliyente. So kailangan dire-diretso, mahusay ka sa pagbebenta, alam na alam mo ang iyong produkto, at alam na alam mo rin na makahikayat ng mga tao para bumili ng iyong produktong ibinibenta. Yan po. So yan lamang po. Mag-umpisa tayo sa short-term goal, at ginamit kong ehemplo o example ang pagiging mahusay sa komunikasyon bilang aking short-term goal. At para maging mahusay ako sa komunikasyon, sa pangunang naisin ko o target sa buhay, kailangan ko mag-practice. At ang pagpa-practice na ito o ang pagsasanay na ito ay ginagawa ko ng maraming beses. Kasi kapag ginagawa mo ng maraming beses ang isang pagsasanay o isang skill, ikaw ay umuusay. Unti-unti kang umuusad. Yung hindi mo na, kung dati hirap na hirap ka magsalita,
isusulat mo pa sa papel, kakapisaduhin mo pa. Ngayon hindi na. Mula sa iyong isipan ay natututunan mo sabihin kaagad. So kumbaga hindi na matagal ang iyong preparasyon at hindi mo na kailangan na maghanda ng napakatagal na panahon para lamang makapagsalita ka sa publiko o para lamang makapag-vlog ka. So, yan po. So, doon muna po tayo sa unang step, no? Para mo marating ang iyong short-term goal, mag-isip ka ng isang bagay na gusto mong matutunan at kaya mong matutunan sa loob ng maikling panahon. Let's say 3 buwan, 2 buwan, at isipin mong mabuti kung paano ka uusad bawat araw. Ibig sabihin, meron kang gagawin bawat araw at yung gagawin mo bawat araw ay iyong nasusubaybayan o nasusundan. So sa pamamagitan ng pagsubaybay mo o pagsunod sa kumbaga iyong sinusubaybayan ng sarili mo, na pag nagawa mo ang isang bagay sa loob ng, let's say, itong araw na ito ang dapat kong magawa patungo sa aking short-term goal, checkan mo yun para mamarkahan mo yun na natapos ko na ito ngayong araw na ito. At ako naman ay tutungo na sa pangalawang araw ng aking challenge para marating ko ang susunod na step patungo sa aking goal. So yan po, lagi kang may gagawin bawat araw at sa paggawa mo bawat araw, hindi mo titigilan hanggat hindi ka umuusad. So kapag umuusad ka, doon mo pa lamang masasabi na mayroong progreso sa iyong pagkakameron ng short-term goal. Ganyan po yan. So minsan kasi ang mga tao laging doon sila nakatingin sa mataas na pangarap, ang taas-taas nilang mangarap, pero wala naman silang ginagawa. So wag ka muna mag-focus sa isang mataas na pangarap. Mag-umpisa ka muna sa mababa at achievable na goal. At doon sa achievable na goal, hati-hatiin mo yan sa bawat araw na meron kang gagawin o activity at ikaw po ay uusad. Maniwala kayo sa hindi, magiging progresibo ka kasi hindi natatapos ang araw na wala kang ginagawa. Yan po. So sana po ay may natutunan kayo sa vlog na ito at marami pa po tayong pag-uusapan sa aking susunod na vlog. Salamat po sa inyong panonood at muli magandang araw po sa inyo.